Taong 2024, La Union. Ako nga pala si Giselle. Habang nasa biyahe, ay nagkakalokohan na naman kaming magkakapatid dahil makikita na naman namin ang aming lolo na si Lolo Julio. Nagtuturoan kami kung sino na naman ang tutoka para makinig sa mga kwentong aswang ni Lolo. Sa totoo lang, kabaryo, pinagtitiisan na lang namin ang mga kwento ni Lolo dahil hindi talaga kami naniniwala sa aswang. Tubong Maynila kaming magkakapatid. Nakatira kami sa isang subdibisyon sa Alabang. Bilang respeto sa mga matatanda, ay taon-taon namin pinupuntahan si Lolo sa La Union. Ilang beses na rin ako na naging tagapakinig ni Lolo sa kanyang mga kwento. Laking pasalamat ko dahil sa pagpipilian naming apat na magkakapatid ay hindi ako ang nabunot na maging tagapakinig. Pangit man pakinggan, pero ganon ang ginagawa namin sa matanda. Talagang wala sa sistema namin ang mga aswang-aswang na iyan hanggang sa nautusan akong ayusin ang mga gamit ni Lolo dahil isasama na namin siya sa Alabang. Nagkatinginan kaming magkakapatid dahil tiyak araw-araw mga kwentong aswang ang maririnig namin. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1955, lugar ng La Union. Ito ay karanasan ni Lolo Julio. Habang nagliligpit ako ng mga gamit ay may napansin akong napakalumang kwaderno. Napag-alaman ko na sa lolo kong si Julio ang may-ari nito at nag-umpisa akong buklatin at basahin ang talambuhay ng aking lolo. Isang gabi, kabuwanan na ng aking kapatid na si Dolor. Mag-isa lamang siya sa bahay sa gabing iyon dahil hindi pa umuuwi ang kanyang asawa. Ang paalam nito ay pupunta sa kaarawan ng kaibigan. Pinigilan ito ng aking kapatid dahil alam niya na uumagahin na naman ito sa inuman. Kalat pa naman ang balita na may mga gumagalang nilalang tuwing gabi. Subalit ang kanyang asawa na si June ay hindi rin naniniwala sa mga aswang. Isang galang hayop lang daw ang umaatake. Kaya dapat isarado daw ng maigi ang mga pinto at bintana. Gayunpaman, tumuloy pa rin si June at naiwang mag-isa ang asawa nito. Sumapit ang alauna ng madaling araw. Nagising si Dolor dahil labis siyang naiinitan. Bumangon siya upang uminom ng tubig. Kumuha na rin siya ng pamaypay. Lumapit siya sa bintana upang buksan para makapasok ang hangin. Sa kanyang pagbukas ay may kung anong muka ang bumungad sa kanya. Sa gulat ni Dolor ay nabitawan niya ang bintana at muli itong sumara. Ang aswang na ang nag-angat sa bintana, kaya lang hindi ito makapasok dahil sa malapad na pakpak nito. Nagsisisigaw si Dolor, humihingi ng saklolo pero tila walang nakakarinig. Sa pagkataranta ni Dolor ay ang panungkit ng prutas ang nakuha niya. Para sa gustong mapakinggan ang buong istorya, pumunta lang kayo sa bio ko at i-click ang link. Yun lang mga kabaryo. Maraming salamat.